No, na sabi ng Panginoon, binigay niya ng babala, no, tayo tungkol sa plano din ng kaaway. Kung may plano ng Diyos, sinasabayan ng kaawayan, no, ng kanyang sariling plano. Which is, ang plano ito ay hindi para sa ikabubuti ng sanlibutan, kundi para sa lalong ikalalayo, no, ng mga tao sa Diyos at hindi na kilalanin, makilala o maranasan ang kabutihan ng Diyos. Ito po yung binabanggit niya sa Talata ng 10, sa Kapitulo 10 ng Book of John, na sabi ko that thieves comes only to steal and kill and destroy. Have come that they may have life and have it to the full. The plan of the enemy and the plan of God in our life. Salamat sa Diyos dahil ang salita ito ay siya rin naging pagbabago sa aking buhay. Before we go through, tayo po sa daling madalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na ito ng aming pong pag-aaral at pakikinggan. At dalangin namin ng Diyos ang kapangyarihan ng iyong salita ito ay tumimo sa aming mga puso. At pagkaroon ito, O Diyos, ng respond ng aming katawan, ang aming isipan, ang aming puso, ang aming kaluluwa. Kaya sa araw nito, Diyos, ikaw po, Panginoon, na siyang pumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang malwalhati sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, so the plan of the enemy and the plan of God. So malinaw na sinasabi dito na ang plano ng kaaway ay pagnakaw lang. At hindi lang basta pagnakaw. If you resist, he will kill you. And aside from killing you, he will destroy you. Ito po ay may kakaibang mga pinaglalagyan po. No? Yung nanakawin to, alam na natin yan na ang kaaway ay ayaw niya na may taong mga natutuwa o nasisiyahan o nagpapasalamat sa Diyos. Ano yan sa kanyang tenga? No? Masakit sa kanyang tenga yan. Kaya ayaw niya nang nangyayari. Kaya kapag meron kang joy, nanakawin niya yan. Kapag ikaw ay sumasakana, nanakawin niya yan. Kapag ikaw ay umibig, nanakawin niya yung pag-ibig niya. At ang lahat ng yan ay hindi nalalaman o hindi napapansin o nararamdaman ng mga tao. Kaya ang tao tuloy lang ang buhay. At hanggang sa sila ay masanay na dito. Sorry, Pastor Lawrence, I'm receiving you the Tagalog. Let the Holy Spirit okay? So, ang tao, nasanay na dito, unti-unti na napapagod sila, parang nagsasawa na the same cycle ng buhay, no? Nasa taas, nasa ibaba, sabi na nila parang gulong, pero madalas nasa ibaba. At ang tao ay naghanap ng masusulingan. At dito dumating ang Panginoon. Nung nasabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Balikan ko lamang po yung una. Na ang tao, sa paghahanap ng tao, dito po nakalagay ang relihiyon. No? Yung paglapit ulit sa Diyos. Pag-connect ulit sa Diyos. Di ko ba? Kasi ang word religion comes from the two word ng Latin word. Re and legare. No, alam na natin yan, tayo mga lingkod ng Diyos, no? To connect again, no? To bind again. No? Yung kanilang relasyon sa Diyos na hindi mangyayari. Bakit? Kulang. May kulang sa kanila. Sa kanila, tama na makapagsimba. Tama na makapasok sa simbahan, makapagsaw-saw sa sabugin. Tama na yung makapag-antada. No? Yung gano'n. No? Tapos na. Binless na sila ni Lord. Pero walang relasyon na natubuo. Kaya ang Diyos na po ang gumawa ng paraan. Isinugo ang kanyang bugtong na anak